For 2025, ang kanilang budget para po sa flood management program ay 11 billion. Mga kapatid, 14 billion noong 2024, Aaron. Grabe, ang laki, di ba? One province alone. Magkano ba ang buong budget ng departamento ng DPWH, girl? For this year, ang kanilang proposed nasa 881 billion pesos. Hindi, ang proposed for next year yon. For next year. Ang revised for next year ay 625.78 billion pesos. Pero ngayong taon mga kapatid, umabot po sa 1 billion Trillion yan. trillion pesos, 1 trillion pesos ang budget ng DPWH. And over the years, makikita natin ang pagtaas nito. Correct, no? Oo. So, mga kapatid, alam niyo, talagang nakakagigil itong isyong ito eh. Then ako, pag naaalala ko, yung press con kahapon ng Pangulo, tinapos ko sumakit ang Laging ulo no? ko. Opo. Ang haba nung pangalan, sinum in ko, wala doon yung mga gusto kong makita. Bakit? Kailan ilalabas yan? Pero dahil narinig na siguro nila ngayon, baka next week, maglabas sila ng panibago mga pangalan. Harinawa. Alam nyo, kahit pasabihin na yung sinasabi, yung dahilan ng Pangulo kahapon, kung bakit yun lang ang mga pangalan. Kasi may mga naghahanap nga na iba pa eh. Sabi niya, hindi, kailangan dun tayo sa sigurado. Hindi yung basta-basta nagkakaso. Pero alam naman natin, matagal talaga yung proseso. Mano man lang bang masabi ng Pangulo, maiparamdam sa atin, na hindi lang maliliit nga na isda ang huhulihin at ikukulong at kakasuhan. Tsaka tama na yung rekomendasyon ng ICI sa puro pakakasuhan. Wala bang pakukulong? Ang gusto ko yung pakukulong eh. Pwede na niyang ikulong Kakasuhan. ang sarili niya. Ayan na, ang suggestion tuloy ni VP Sara. Magandang balita. Tumaas na rin ang sobrang US dollar. Hindi. Ang sabi daw ho, mga kapatid, ay medyo na-tame ni ho nila. Ito pong pag-sadsad na ho ng piso. So siguro alam niyo na, baka may mga kinalikot ang Bangko Sentral para po hindi ito umabot na ho ng 60 pesos. No? Ito pong ating palitan at looking forward daw po ang gobyerno nga kasi ngayon po pa Disyembre na yung remittance po ng ating mga OFWs. Paparating na. Oo. Yes, opo. Ano pa ho bang ating magandang balita? Kaya mo yan, may maiisip ka. pag magandang balita talagang hirap lang yung eh. No? buhay. Kita mo, Okay, nahirapan ka rin. ang magandang balita sige. po yata, wala pa tayong balita tungkol sa oil price increase. Yan ang magandang balita, di ba? Grabe tawa nito. Ikaw talaga. Sure naman ako, tataas yan eh. Mga kapatid, ito ho muna. Ito, kanina po, no, sa ating pong opening prayer nga, nabanggit natin itong mga nawalan po ng tirahan. Ito ho yung ngayon ay malaking hamon sa ating pong gobyerno kasi sa 7 region, sa Tino pa lamang po ito, umabot na po ng 253,000 na mga kabahayan ang nasira, no? Meron pong umaabot mga kapatid na 38,691 na totally damaged for Tino alone. Ngayon, meron pa pong iba na mga nag-uulat kasi ngayon pa lang ho nakapagbibilang ng actual ang mga LGUs para po lamang sa Catanduanes ito, dito kay Uwan, it's 25,000 houses, no? Ganun po karami ito, kaya ito ho, importante na ating malaman kung ano ho ang maitutulong dito ng gobyerno maliban doon sa tigli 5,000 piso na tulong sa mga nasiraan daw po ng bahay. And also, in Cebu, kung ano ho magiging desisyon ng gobyerno doon sa kitang-kita po na masabi nga kahapon ni Professor Mahar Lagmay na mga kabahayan na itinayo along the floodplains, no? So, ngayon, ating pong alamin lamang kung paano ho ba. Bagamat hindi na po bago sa atin ito, ito pong sa tuwing may dumadaan pong mga malalakas na bagyo, either malakas yung hangin o mabigat po yung ulan na ibinaksak, nagkaroon po ng mga pagbabaha. Lagi pong ganito, no? Na meron po mga nasisira mga bahay. Ang atin po nga lamang dito ngayon, paano po ang tugon dito na magiging kahit papaano ay permanente sa mga lugar na maaari pang remedyohan. Yung nabanggit natin kahapon dyan sa Rizal, no? Na itinayo nga po na NHA housing sa isa pong
flood-prone area dito mismo po sa Kasiglahan Village, no? NHA Housing po ito, Rodriguez Rizal, Kasiglahan Village 1, na talaga po namang hanggang bubong ang putik nito, no? Noong pong 2020, ang sinasabi, yan po, hindi na nila ma-relocate. At sa ngayon, nagdarasal na naman tayo sa tuwing po may malakas na bagyo, ay wag ho silang ulanin ulit. Kasi nga nanggagaling sa kabundukan po yung tubig at saka yung putik. Oo. So ito po yung malaking hamon din na naman ngayon, paano na ho ba ang magiging permanenteng solusyon dito kung kakayanin. At taon na lang, less than 3 years na lang ho ang pamahalaang Marcos. So sana nga po, dahil sa mga nangyayari ngayon, yung moving forward, kung ano na po ang maaaring gawing reforma. Alright, so ang sabi po ni Ginoong Maher Lagmay ngayon, kagandahan nga, una sa mga proyekto ng gobyerno, science-based na daw po ito. Hopefully, and we sincerely pray na ito po'y matupad. At doon sa mga pabahay, mga bagong pabahay, opo, at sa mga existing, kung paano po yung mga mitigation na gagawin para po lesser po ang pinsala. At higit sa lahat po, wala nga sana nga mamamatay pa sa ganito mga dilubyo. Yan. Pero sa pangyayaring ito, lalo na po yung nangyari dyan sa Cebu, dun sa area kung saan tinayuan pa rin, kahit na alam naman na hindi na dapat, abay dapat may managot. Ganun na lang ba yun? Anong particular tinutukoy Merong mo dyan? particular na subdivision dyan, yung binabanggit kahapon ni Sir Mahar, nakitang-kita daw, kasama dun sa Project NOAA, na kasama yung area na yon na at risk. Yun ang sinasabi niya, in-explain niya kahapon. So sa ngayon, tinanong ko nga rin siya, kaninong lapses po iyon? Na under investigation naman daw yan, kaya hindi pa rin siya makakapagsalita as of now. But clearly, yun nga yung binabanggit niya. Pero ang sabi mo rin kahapon, para sa iba na nagbuhos ng pera, di ba, para doon sa kanilang mga tahanan na binili na sa lugar na at risk, na wala rin siguro silang alam nung una, no, nung mabili nila yon na at risk yun, paano gagawin doon? Marirelocate ba sila? Mababayaran ba sila? Palagay ko, parang sa Marikina yan, girl. Ayun na Sa nga. Marikina, meron dyan Provident Village, right? Provident Alam mo yun, oo. Yung Provident Village na yan, nung una, hindi po, nung ibinebenta pa yung mga lupa dyan, hindi pa ganun katindi ang baha. Hanggang sa ngayon nga, opo, yung lugar na yan ay catch basin. Although nababawasan dahil po sa mga ginawa pong mitigating Measures. action ng gobyerno dito po sa Marikina River. Anyway, sige po. So ito ho'y isa sa ating mga pag-uusapan para din po maging katuwang tayo ng gobyerno sa pagbibigay po ng tamang informasyon sa napakalaking problemang ito. And also nga, dito po na naman yung usapin po ng greed ng ilang pong mga negosyante, no? Greed na wala na pong iisipin kundi ang kumita lamang kahit na po may problema sa mga lokasyon ng kanila pong mga tatayuan na mga pabahay o ganito pong uri ng ilang pong sinasabi na mga, ang iba nga dito, mga high-end na uri po ng mga condominium o buildings. Or alright? townhouse, bahay. Sige, so puntahan mo na ngayon tong Monterrasa. Oo. Okay, Eto itong nga. Monterrasa. Sige, ano ang sinasabi? Ng Department of Environment and Sige. Natural Ano ang, Resources. mga kapatid, ito po, hinayaan lang nila ito. Ngayon po na may problema, ngayon nagsasabi ang DENR, may mga violation daw ito. Ito nga pong Monterasas ay isang residential project na sinimulan po mga kapatid noong taong 2024 at kahapon sinasabi ng DENR na mayroon daw 3 paglabag na nagawa sa construction nitong high-end residential project na ito dyan po sa Cebu City at tumalabas din daw na kulang ang retention pond na dapat sana'y pipigil po dyan sa rainwater sa area na yan sa Cebu. Grabe nga po kasi naging pagbaha, kaya ang mga taga Cebu, isa sa sinisisi nila, etong proyekto na ito. Ako kay kanina, kausap ko si Direk Joey tungkol dun sa area nila, dun sa kanyang pamilya na binaha. Sinasabi niya, first time din daw iyon nangyari. Ito nga pong sinasabi ng DENR. Yun daw pong ilan sa mga nilabag ng project na ito ay yung Section 77 ng Presidential Decree 705 o Revised Forestry Code of the Philippines.
Presidential Decree 1586 of Philippine Environmental Impact Statement System. Ang sinasabi rin po ng DENR, Siguro, para mas maiklaro natin to sa simpleng pananalita. Huwag na ho natin pambangkitin itong mga technical na mga provision ng batas. Basic, no? Una, meron pong 700 mga puno doon kung saan, mga kapatid, 11 na lang daw po ang natitira. correct, Okay, kasi po, binigyan sila. ng tree cutting permit. Alright, binigyan sila ng permiso, pero mukhang sumobra. Okay. Yun ho bang pagputo ng 700 mga malalaking puno doon sa kabundukan, nangyari ba yan ng isang araw lang? Hindi. Nangyari ba yan ng isang linggo lang? Hindi po ba? I So ngayon, doubt. sinasabi ng DENR, lumabag kayo nitong mga batas na ito. Okay, pangalawa, mga kapatid, meron kasi silang sinasabi dyan na kinakailangan po nila, no, na magkaroon po ng alam niyo, sa mga minahan, no, sa mga kabundukan, meron diyan kung tawagin retention pond. Ayan. Okay? So, ano bang purpose nun? Kasi nga po dahil kinabkab mo yung bundok, tapos nawalan ka na doon ng puno na bago na po yung terrain, natural, saan naaagos yung tubig na nanggagaling sa ulan o sa kabundukan kung nasa ibaba ka. Mga kapatid, usually po dito sa mga minahan na ito, meron silang retention pond rin para doon sa kanilang mining waste. Yung pong kalimitang aksidente dito po sa mga minahan na ito, gaya po na nangyari dyan sa may banda pong Benguet, yung bumibigay yung retention pond kasi nasosobrahan po ng ipon, hindi nakakaya yung volume, kasi po dyan iniipon na pan para inot-inot mong ibabaksak yung tubig doon. Yan po ang disenyo niyan. Sa mga minahan, ganun po. Meron din silang retention pond, okay? Siltation pond ang tawag doon. Dito po, retention pond. Pero ano sinasabi sa report ng DENR? Ang analysis po ng DENR, Region 7, ang sinasabi niya, ang kailangan daw para sa area na yan ay 18,500 cubic meters ng retention ponds para po for the catch ng water, at para din ma-prevent yung pagbaba ng tubig. Pero 12 lamang po ang nakita ng DENR. Sila mismo, sinasabi nila, hindi ito sapat, dapat i-upgrade daw ito. At ito pa, natuklasan din po ng DENR na 10 sa 33 na ECC o Environmental Compliance Certificate conditions ang nilabag ng proyekto na Okay. Monterasas. Posible Okay. daw silang maharap, sabi na naman ng DENR, sa administrative at criminal charges. Yung Okay. mga nasa likod ng proyektong ito. Okay, so ito na naman po tayo. DENR nagsasabi na ang daming paglabag ng isang malaking proyekto sa kabundukan mismo po na sakop ng Cebu City ito, Cebu City mismo. Kaya ngayon, mga kapatid, kung babalikan mo ang lahat ng mga sinasabi ng DENR na mga violations, they always come after the fact. Opo, yung sa Chocolate Hills, ganun din, di ba? Opo, wala daw pong ECC yun, etc. Pero dumating po sila nung naando na po at nag-ooperate na ang resort. Hindi po ba? Yes, ito ho yun eh. Kaya alam nyo, ito ho na naman po tayo kapag ho natin pinag-usapan tong mga problemang nangyayari, kagaya po din itong mga sinasabi po na pagtatayo ng mga kabahayan sa maling lugar. O yun, bakit po binigyan din ng permit ng LGU, number 1? Bakit din po binigyan din po ng DENR ang pahintulot? Kasi hindi ka naman pwede makapagtayo dyan kung wala kang environmental compliance certificate. Hindi po ba? So lagi pong ganon, mga kapatid. Laging ganon po nangyayari. So dito po, importante, na hindi po na naman to bitawan na issue. Kasi kapag hunakaligtaan ito, ganon na naman po ang DENR. DENR ang dapat na unang makulong dito sa issue nito. Sa totoo lang, sila po ang dapat na unang managot dito kasi hindi po naman masisimulan yung proyekto niya kung hindi sila nagbigay ng pahintulot. Hindi Think po ba? about it. Takot-takot na sisihan. Mga kapatid, ito kasi binigyan ito ng mayor's permit to operate dahil po doon sa ibinigay po na sertifikasyon ng kanilang ito pong protected ang tawag di Protected Area Management Board, yung PAMB, etc. Kaya ko lang ito binabalikan dito sa issue ngayon ng Monterasa na naman, di po ba? We never learn.
Mga kapatid, mamaya po tutunghayan natin yan pati ho yung naging press conference kahapon ni Pangulong Marcos Jr. kung ano po ang inyong say doon sa kanya pong pagsasabi. Oo, na if I may quote him, ang kanya pong sinasabi, alright, makukulong na sila. Wala silang Merry Christmas. Walang Merry Christmas, sabi ng Pangulo. Sige, so mamaya po magkakaalaman tayo kung ano magiging Christmas nila. Sa hearing po ng Blue Ribbon Committee mamaya mga kapatid. Opo, kung magme-merry ang Christmas ng mga proponents po daw na mukhang may sinasabi po na mga magbabago daw po ng statement. We hope and pray na magbabago yan. Hindi para po iatras ang kanilang mga unang kwento na sila po mismo ay merong personal knowledge doon po sa pagtanggap ng suhol. Sana nga po hindi magbago ang mga statement na ito. Pero meron din no, sa NHA lalo na. Kasi siguro pag meron kayong panahon, panoorin po ninyo yung ating pong dokumentaryo. Ang title po niyan, Kalamidad sa Pabahay. Para po ninyo malaman din kung gaano po kalalim at kalawak ang korupsyon sa pabahay ng gobyerno. Pero kung aalisin natin ang issue ng korupsyon, basically po, barya yung hinihingi ng departamento para po sa kanila pong patuloy na pagtugon sa pangangailangan sa dissenting pabahay kahit papaano sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino, lalo na sa mga nakatira sa danger zone. 6 billion lang eh. Of course, lang yan kasi kung pupuntahan natin tong budget ng lalawigan lamang po ni Aaron Tolentino at ni Inang Esther Perez diyan sa Bulacan. For 2025, ang kanilang budget para po sa flood management program ay 11 billion. Mga kapatid, 14 billion noong 2024, Aaron. Grabe, laki, di ba? One province alone. Magkano ba ang buong budget ng departamento ng DPWH, girl? For this year, ang kanilang proposed nasa 881 billion pesos. Hindi, ang proposed for next year yon. For next year. Ang revised for next year ay 625.78 billion pesos. Pero ngayong taon mga kapatid, umabot po sa 1 billion Trillion pesos. 1 trillion pesos ang budget ng DPWH. And over the years, makikita natin ang pagtaas nito. Correct, no? Oo. So, mga kapatid, alam niyo, talagang nakakagigil itong isyong ito eh. I-connect natin to sa kabuhayan natin, sa buhay ng mga Pilipino, sa lahat ng mga naghihirap ngayon. Kaya wag ho tayong papalya sa pagtutok at pag-uusap tungkol sa isyong ito. Mga kapatid, antindi nito eh. Magkano bang inihahatid raw dito sa mga proponents? Dito pa, ang sabi ng ICI kay Zaldico, kung paniniwalaan mo itong report nila, umabot daw ho ng halos 22 billion pesos. Ang umano'y cash, na naipon bilang tongpats sa proponent na isa pa lang. Yung pang iba. Di po ba? Ang pinag-uusapan natin dito mga kapatid, again, ay ito po ding issue na sinasabi kahapon ni Pangulong Marcos Jr. na magpapasko sa kulungan. Walang Merry Christmas sa mga taong ito. Mga kapatid, kung napanood niyo po kahapon yung kanyang presentation, ay okay naman po, nag-report mismo ang presidente, no? At meron pong RTVM visuals dito. Oo. Meron siyang malversation and violation, etc., etc. La Union 2nd District Engineering Office, Davao Occidental District Office, private entities. Meron din po ditong sinasabi mga public officials, etc., etc. But basically po dito, kung susuriin mo girl, bugbog ka na sa mga pangalang Alcantara, Hernandez, Mendoza, etc. Pero bugbog ka na rin dito kay Sara Diskaya. Okay. Ngayon, kung pupuntahan mo itong sinasabi na listahan na ito, hanggang pababa po ito, mga PE project engineers. Alright? Finance section, budget unit, maintenance section.
Yung sinasabi po ng Presidente na walang Merry Christmas, baka nga itong mga taong ito, wala silang Merry Christmas. Ito pong mga pumirma, di ba? Yung nagproseso. Yung pong mga sinasabi na lumakad para sa agarang release ng pera. Okay. Ibig sabihin, ito po yung mga utusan. Di ba, girl? Ito yung mga napag-utusan lamang. Okay. Hindi ito yung mga malaki ang kinita. Maganda rin po ito para sa mga nakikinig ngayon sa atin na nasa gobyerno, anuman pong departamento. Itong hirap dito, ha? Kasi talagang ikaw at ikaw na may maliit. Hindi ho natin sinasabi na tama ito, di ba? Na pagkakitaan natin itong mga proyekto po ng gobyerno. Pero ikaw na maliit, ikaw sigurado ang makukulong. Hindi ba? At ikaw ang ipapangalandakan ng gobyerno na example na ikukulong. Pero tanong dito mga kapatid, ano ho, wala naman siya nabanggit. May mga sinasabi na mga dati, kasalukuyan, dating senador o dating mga mambabatas, pero nasa na dito yung mga low-hanging fruits? With all due respect, Mr. President, ang sinasabi po ninyo na walang Merry Christmas ay itong mga napag-utusan, itong nagproseso. Pero yung mga tumanggap ng hindi bababa sa 25% na cash doon sa kabuuang halaga ng bawat kontrata at bawat proposed project, sigurado hanggang ngayon po, merry ang kanilang Christmas. Baka ang iba dyan, siguro yung iba na medyo mainit, hindi muna mag-Europa, baka po sila, doon sila sa Itogon, Benguet. Doon muna sila magtatago. Yeah, doon muna, magtatago? Di ba, doon muna sila maghahayahay. Oo, pero walang posting. Di ba? Para At di baka halata. yung iba, nandidiyan po lang siguro, baka nasa Shangri-La, sa Boracay. Ang sarap naman. Hindi ba? O kaya baka nasa Amanpulo. Naku po, kasarap. Magpapasko't magbabagong taon. Pasensya na kayo mga anak, ha? Honey, pasensya ka na muna. Amampulo lang muna tayo ngayon. Kaya naman sa kanila. Oo. Alam mo ba, Aaron, kung magkano sa Amanpulo per night? Magkano? Sa panahon ng Pasko? Magkano? Aba, hindi bababa sa 200,000 pesos Per night? Kapag panahon ng Pasko at bagong taon. Oo. Di ba? Pasensya na kayo. Dito muna tayo sa El Nido. Dito muna tayo. Oo. Sa mga resort sa Pilipinas kasi mainit masyado. Oo. Hindi po ba? Tama, may point. Tama, may point. May point. Dito muna sila. Para, di ba, hindi sila masyadong mainit sa mata ng publiko. Kasi pag nakita sila sa airport, delikado sila. Yung mga yan, di ba, ang sakayan yan, yung talagang exclusive. Hindi sila paano kung makikita private plane? Yun na nga. Oo. Mga kapatid, ano po, ito ho ang kahapon nga inaabangan natin sa presentation ng Presidente na meron siya mabanggit. Asan dito yung mga contractors? Diba? Asan dito? Asan dito yung low-hanging fruit? Mahirap bang patunayan yung mga mismong local official o congressional diba, representative na sila pa po ang namumuno sa construction company at nangongontrata sa gobyerno, yun solid na kaagad Yun ang sinasabi ni Sec Vince, low-hanging fruits. Walang kwenta yung presscon kahapon. Sorry, sa akin na. Ako na lang, opinion ko. Nahilo nga ako, sumakit ulo ko Siyempre nagpa-press ko ng Pangulo, uy, may sasabihin to. Baka may malaking pangalan na mabanggit na makukulong Bakit ba parang sa Pasko. Huwag daw tayo magmadali. Ay, oo nga naman. Huwag niyong apurahin. Tsaka hindi ito optics. Hindi ito optics. They want airtight cases, Hindi sabi ito nga optics. nila. Okay. Opo, ay tama naman. Huwag kayong magmadali kasi baka ma-dismiss lang yan. Tama po naman. Opo. Pero, bakit po yung mga meron na sinasabing personal knowledge, di ba, na mga testigo, at bakit po yung sinasabi, mga kapatid, na meron na pong kaukulan ng mga attachment sa mga affidavit, hindi pa kasama sa inyong sinasabi na walang Merry Christmas. At bakit nga po yung mga mismo na mga contractors na, Oo, yung malinaw na. yung pinaka
Usapan natin dito, itong mga proponents na to, na hindi man lang po pinagpawisan. Walang kahirap-hirap ito eh. Hindi ba nag-uutos lang ito eh? Nire-request ka lang. Di ba? Magre-request ka Mga lang. kapatid, wala. Wah, Magre-request ka lang ng multipurpose building. magkano? Sa net pa lang, 10%. Oo. Pagdating mga kapatid ng usapan po dito sa BICAM at na GAA, another 15%. Pero may mga iba talaga namang sigurado para sure ball, hindi, bigay mo na kaagad 25%. Nasa affidavit yan ng mga taong ito na meron pong magre-recant o magbabago ng kwento. Ang ating pong dalangin, una, hindi pa pwede sana na pumayag tayo na video lang yan. Paharapin talaga sila. Halimbawa, itong si Gutesa, Alcantara, Hernandez at Bernardo. Ito. Hindi pa pwedeng nagsumite lang ng affidavit at binabago yung kwento. Dapat po sana, with all due respect, para din po natin mapagtanto na sila po ay patas kahit na may mga nasasangkot na miyembro ng kanilang hanay, ng kanila pong kapulungan, talagang paharapin itong mga taong ito at scrutinize, busisiin ng mga senador kung ba't ka nagbago ng kwento. Ang hirap po kasi dito, baka mag-away-away sila eh. Dinidiin mo naman kami. Sandali na, iniipit mo kami. Di ba? Pag ganun po, ba't pa tayo mag-hearing? Kung sakasakali po. Again ang atin po lamang, kung meron pong isa, dalawa o tatlo, na magsusumite ng panibagong kwento sa pamamagitan po ng affidavit at mukhang lilihis na sa kanyang unang salaysay, palagay ko po dapat ma-cross-examine ng mga mambabatas kung ano ang dahilan. Kasi kung babalikan mo yung visuals nila at ang mga affidavit nila, hindi ba nung binabasa nila ito at ikinekwento, kitang-kita mo naman nang wala pong anumang pong pag-aalinlangan? Di ba tuloy-tuloy ang kwento? Oo. Di ba? Spontaneous, binabasa ito ng dire-diretso kasi kitang-kita mo naman kapag yung tao ay coached. Alright? O ang tao po mga kapatid ay kumbaga, pinilit lang. Oo. Although may mga, di ba? May mga pagkakataon. Pero kung pupuntahan mo itong tatlo na main character dyan sa DPWH, kung magkwento po sila, wala pong alinlangan. At kanilang isinalin po sa opisyal na salaysay yung kanilang mga ikinekwento. Ngayon, kung all of a sudden, magbabago sila ng kwento o meron na ho silang mga iaabswelto, maaari po sabihin karapatan nila yon. Pero ang tanong, ganun na lang yun? Wala ho bang magtatanong? Bakit? Bakit biglang nag-iba ang kwento mo? Kaya nga gusto kong puntahan lang dahil ako po ay sumasandal at nananalig sa naging pahayag dati ni Senator Ping Lacson sa kanyang ikalawang bahagi ng talumpati niya na ang title nga po ay Flooded Gates of Hell. And if I may quote, baby girl. Sige, basa. Okay. Sa dulo po ng kanyang talumpati, sinabi niya, Mr. President, more than ever, we need people speaking up. Not talking down on the efforts we have built. Words such as, wala ring mangyayari dyan. Wala naman nakukulong. Or, umpisa lang yan. Malilimutan din yan. Do not help our cause, but only embolden those who have robbed us of our hard-earned taxpayers' money. Sinasabi niya, hindi nakakatulong yung mga sinasabi ng ibang mga tao na wala din mangyayari dyan, wala naman makukulong eh. Makakalimutan din niya, ngayon lang yan. Hindi nakakatulong daw yun. Bagkus, ito po'y makapagbibigay pa po ng lalong lakas ng loob sa mga magnanakaw sa gobyerno. So siguro para hindi nga mangyari to, maramdaman natin na sa pagdinig
na ang mga miyembro ng anumang kapulungan ng Kongreso ay kinikilatis ng mabuti ang mga testigo, lalo na ang mga testigo na nagpapatunay na hindi mangyayari itong pagnanakaw ni project engineer o ni finance officer nang walang pinagmumulan na proponent. Dahil ang lahat ng ito nagsisimula sa proponent. Kung walang proponent, walang finance officer o taga-COA o sino man pong auditor o project engineer na nanakawin. At dito po sa kanyang dulong statement, in my first privileged speech, ika niya, I spoke about the flooded gates of corruption. Today, we turned our sight to a darker place, the flooded gates of hell. There, we can find those who rob the Filipino people drowning, not in flood waters but in sins and moral decay. Sana, sa lalong madaling panahon, malunod ang may mga kasalanan sa dami ng kasong kanilang haharapin. Mr. President, these people have reduced the lives of our flood-stricken countrymen into living hell. It is time to give them what they rightly deserve. Yan po ang sinabi ni Senator Ping Lacson sa kanyang ikalawang bahagi ng talumpati. Sa mga kapatid, paano po tayo aasa na mangyayari nga ito? Kung papayag na lang po ng ganon-ganon ang mga senador, ang mga nangunguna sa Senado na magbaliktaran ang mga testigong una nang nagsabi kung sino-sino ang ilan sa mga sangkot sa skandalong ito na ang tawag ay mga proponents. Mga kapatid, huwag ho tayong bibitaw, huwag ho tayong makakalimot, huwag tayong papayag. Never again, Never forget. ang ating sigaw. Ikulong! Mandarambong! Sila ang ating maaari po naman pagkatiwalaan dito sa usapin po ng prosecution. Okay, doon po munang sisimula yan sa prosecution. Ang hudit katura. Tayo po naman po ay may tiwala po dito kay Ginoong Padulyon. Tayo po naman po ay may tiwala dito po kay Ombudsman Boyeng Rimulya. Hindi po ba? Ang atin po lamang dito, yung pong hindi pagbigo sa ating pong tiwala ngayon sa mga taong ito. Kasi nga, mga kapatid, matindi ang laban dito. Wala tayong question doon sa mga maliliit, ha? Wala tayong question sa mga pinag-uutusan lamang. Ang question po dito talaga, una, higit sa lahat po, sorry ha, yung mga proponent. Kasi diyan sa kanila nagsisimula po ang lahat ng ito. Kung wala ang kanila pong pagiging ganid, pagiging tuso, pagiging suwapang, wala ito. Kasi nga, 25% sa kanila. And Kaya sometimes 30. Opo, kaya po yung iba, tigi ilang porsyento, kaya umaabot po sa mga 40% sa tongpats pa lang. Mga kapatid, hindi po ba? Tama na. Nasasaktan ako pag inuulit-ulit mo yung 25 to 30%, tapos di kayo gumigising ng maaga, hindi kayo nahihirapan, Tapos hindi hahatiran kayo ka na lang sa bahay mo, nasa-stress. sa rest house mo. 25 to 30% kayo per project. Walang Basura. kahirap-hirap. Ang sakit. Ang sakit. Kasi never in my lifetime ako mahahatiran ng 50 million pesos. Samantalang kami ni San Velasquez, hirap na hirap. Diba? Dali Pagod lang na pagod po. kami nila Erwin Ocaña. Tapos Wala kayo, silang nakatiran Merry lang kayo ng Christmas. mali-maleta. Makukulong na Tapos sila. masarap pa rin buhay ninyo. Aminin na niya. Gigigil ako sa inyo. Pwede na niyang ikulong ang sarili niya. Oh, baon na lang natin sa lupa kaya sila. Alam mo, minsan talaga napapaisip ako, mapapagalitan na naman ako ni Pastor Ang kolong eh. ngayon ni Jairus Bondok. O sige, tignan natin para mas Tangkilikin lalong... po natin, basahin po natin ito. Oh, ito, para sa mga nanggigigil na po dyan. Kasi nga, si mamang driver namamasada buong araw, pero never in his lifetime din magkakaroon ng 50 million pesos. Eto na. Anong 50 million? Na problema ko nga kayo, paano ako makaka-boundary? Oh, Hello? yun nga lang ang problema nila. Paano bibili ng bigas? Di nga makabili ng isang sako. Oh, ito po, para sa mga
mahilig magbasa ng dyaryo dyan. Available din po ito online. Libre nyo pong mababasa ito sa The Philippine Star Opinion section ni Kuya Jarius Bondok. Hanapin niyo po yung gotcha segment niya dyan. Ang title, Remulla's New Rules on SAL and Access. 1 step forward, 5 steps back. Wow. 1 step forward pero 5 steps back. Zaldico was already a multi-billionaire before entering politics. Yan po ang first sentence. Basahin niyo mga kapatid, hanapin niyo. Type niyo lang po sa Google, Gotcha Jarius Bondok. Lalabas po yung kanya pong segment today. Ayun, Zaldico was already a multi-billionaire before entering politics. In 2019, when he became congressman, Ko was worth 4.1 billion, richer than Senators Cynthia Villar and Manny Pacquiao, his lawyer claims. And let us never forget the word downtrodden. I'm really downtrodden whenever I hear the kickbackan 25 to 30%. At mas downtrodden ako pag naaalala ko yung press con kahapon ng Pangulo. Tinapos ko sumakit ang Laging ulo no? ko. Opo. Ang haba nung pangalan, sinum in ko. Wala doon yung mga gusto kong makita. Bakit? Yung- Kailan ilalabas yan? Pero dahil narinig na siguro nila ngayon, baka next week maglabas sila ng panibago mga pangalan. Hari nawa. Alam nyo, kahit pasabihin na yung sinasabi, yung dahilan ng Pangulo kahapon, kung bakit yun lang ang mga pangalan. Kasi may mga naghahanap nga na iba pa eh. Sabi niya, hindi, kailangan dun tayo sa sigurado. Hindi yung basta-basta nagkakaso. Pero alam naman natin, matagal talaga yung proseso. Mano man lang bang masabi ng Pangulo, maiparamdam sa atin, na hindi lang maliliit nga na isda ang huhulihin at ikukulong at kakasuhan. Tsaka tama na yung rekomendasyon ng ICI sa puro pakakasuhan. Wala bang pakukulong? Ang gusto ko yung pakukulong eh. Pwede na niyang ikulong Kakasuhan. ang sarili niya. Ayan na, ang suggestion tuloy ni VP Sara. Oh, naku po, Sabi hindi na ni talaga sila Presidente, friends. Hindi nga sila nag-a-anunsyo ng ganyan, ng pa-optics lang. Oh, bakit niya Okay, ginawa sige. yung press con So kahapon? doon tayo humugot ng inspirasyon sa kanyang hindi siya nag-a-anunsyo ng pa-optics lang. Sige. Puntahan natin yung kanyang presentation sa Diskaya Cars. Di ba na doon kahapon? Yes! Anong sinasabi niya ron sa kanyang presentation on Diskaya Cars? Anong sinasabi? Ano nakalagay doon sa kanyang likuran, doon sa kanyang optics, doon sa kanyang visuals? Okay. Ilang mga sasakyan ang sinasabi niya na for auction, luxury cars ng mga Diskaya, kumpiskado ng Estado. Okay. 13. Ano Sabi nakalagay? dito, Sige. seizure of Diskaya-owned vehicles. The Okay. Bureau of Customs seized 13 luxury vehicles Okay. owned by the Diskaya family due to irregularities in their importation and documentation. Public auction on November 20, 2025. So- Notice of public auction. Nakalagay yan. So, Background ng Mr. Pangulo President, yan. okay, so meron na pong isusubasta ng mga kotse ng mga Diskaya. Tanong, sino smuggler nito? Aminin na niya. Wala doon, no? Oo. Kung hindi Aminin ito na optics lang, di ba? Kasi nga sana, ang hinihintay natin sa inyong pag-present nito, meron na pong mapapanagot. End user ang mga Diskaya dito. Doon sa sinasabi po, yung isang report, medyo inaccurate kasi hindi ang mga Diskaya ang nagparating nito. Hindi naman sila. Bumili lang sila. Pinili nila Yun. doon sa ikanya Prebel tsaka yung isa pa. Buyer sila. Di ba? True. Oh. So, ang tanong dito, yung sinasabi po na may mapapanagot, sandali lang. Sino ho ang nagparating niyan at bakit nakalabas yan ng pantalan at bakit po nairehistro yan at bakit po nakarating sa mga garahe ng mga Diskaya? Hindi ko po alam, Your Honor. Aminin na niya. Hindi ko po maalala, Your Honor. I mean, with all due respect, di po ba? Kung hindi optics ito, sana po nailabas natin ang katotohanan, sino? The who?
Bibinggo ka na talaga. Eh ngayon laging, 'di ba, para mo nang sinasabi, girl, 'di ba, na parang yung mga sinasalakay ng customs sa mga palengke na smuggled na carrots, smuggled na cauliflower, na broccoli. Oo. Pero yung pong nagparating noon at yung naghatid noon hanggang doon sa retailer, ay hindi nyo hinahabol. Oo. Ang mananagot, kukumpiskahin mo na lang Oo. doon sa pobreng nagbebenta na lamang nito na walang kaalam-alam na smuggled. Okay, nagbabantay dun sa yung kanilang yung mga tagabantay ng mga smuggled goods nila. Yun ang kadalasan nahuhuli. Di ba? Pero yung may-ari mga kapatid, hindi. hindi natin sinasabi na ipinagtatanggol ang mga diskaya. Oo, no. Pero mga diskaya, nagsabi, during the hearing, binili namin sa Frebel. Oo. Eh, yung Frebel na yan din sa Bugatti eh. Oo nga, bakit natin ipagtatanggol ang diskaya? Di naman tayo nabigyan ng payong. Hello? Diba? Sorry po ah. Hindi naman natin na-i-guess yan sa vlog mo. Oh. May vlog ka ba? Wala tayong payong. Bakit ni pagtatanggol yan? Oh. Di ba? Sa hearing, sinabi niya, ang importer nito, Frebel. Eh yung Frebel, Oo. pati nababanggit, pati ng customs. Oo. Tapos Sino si Frebel? Kaya nga, pagkakamalan nyo pa kami Sino pa yung pinagtatanggol yung isa pang diskaya. importer yung kanya? Oo. Hindi ba? Kaya nga eh. Bakit ba? Oh. Hindi nga yung payong nga rito. kasi. Sige, tuloy mo. Yung Frebel. Oh. Yung Auto Di ba Art. siya din yung sa Bugatti? Yung auto art. Oh. Di Ano ba? na, hindi na tayo nabalikan. Ano nangyari sa Bugatti? Oo. Oh. Isa lang po. Oo. Hindi ba? So, parang, hello, okay lang. Nahuli mo, hawak yung smuggled na sasakyan. Pero yung smuggler, Oo. Oo. yung kasapakat Oh. ng gobyerno, Oh. Nowhere to be found? hindi ba? Oo. Talaga namang pinag-uuto lamang tayo ng mga taong ito eh. Oh, wait lang. Baka may press con ulit next week. Baka nandoon na yung mga hinahanap nating pangalan. Anyway, Oh, sige. Alam mo, dito talaga sa programang ito, it's a roller coaster of emotions, no? Tatawa tayo, maiinis tayo, magagalit tayo. Pero talagang araw-araw, tama yan. Huwag natin alisin yung galit natin. Kasi pag nawala na yung galit natin sa isyong to, makakalimutan na talaga nila tayo. Parang magpe-press con ka, Oh, yan. nakasabat ka na naman ng container Oo. na smuggled na carrots. O kaya smuggled na mga Oo, mga fake na produkto. Oo. O mga smuggled na substandard na mga appliance. Oo. Oo. Eh, asa smuggler? At least ando yung produkto. Naghahanap pa kayo ng smuggler. Aminin na niya. Nandyan na yung kasasakyan, andyan na yung mga produkto, okay na yan. O, di ba? Pogi points. At tapos sinasabi nga mismo, saan yung binili yan? Sa Frebel po. Oo. Pero mas sumalakay sa Frebel? Oo, saan ba yan? Baka may libreng payong doon. Char. Anak ka ng pating. Hindi ba? Oo. Mga, Baka doon sila bumibili. Sila. Diba? Kaya hindi nila maimbestigahan yan. oh, talagang mauulit po't mauulit pa rin ito. Kumbaga, kaya ho hindi maitatanggi, hindi natin maiaalis yung mga salitang sinasabi ni Senator Ping sa mga nagsasabi na wala din mangyayari dyan. Oo, walang makukulong dyan. Oh, ganun po at ganun talaga ang iisipin ng marami kasi nga, parang hindi naman tayo sobrang tanga. Diba? Parang mapagtanto na mukhang optics lang naman din ito.